PBL Pasabog News, Ea Laureto Chocomucho na, KKD magre-retiro na, Creamline may mensahe kay Kat Tolentino. What's up, Volleyball Nation? Welcome back to my YouTube channel. Narito ako para magbigay sa inyo ng updates tungkol sa mundo ng volleyball. Pero bago yan, don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka sa aking mga videos. Isang nakakalungkot na balita ang inanunsyo kamakailan lamang ng Chocomucho tungkol kay opposite hitter Kat Tolentino, kung saan ay na-ospital nga si Kat dahil sa pananakit ng tiyan dahil sa appendicitis. Marami naman ang nag-alala maging ang kanyang sister team na Creamline, kung saan nakaka-touch na post ng page ng CCS sa larawan ni Kat na may nakalagay na "Get well soon. Hoping for your speedy recovery and always wishing the best, Kat. Maghihintay kami to see you and play with you once again sa court. Always remember na good vibes lang palagi, especially now that you are recovering. Your Creamline Cool Smasher family always be here for you." Bago nga sumapit ang kaarawan ni Kat ay naoperahan na ito at nakauwi na rin sa kanilang tahanan. At wala pang anunsyo kung kailan siya magbabalik. Samantala, tumitindi na nga aksyon sa PBL dahil palakas ng palakas ang mga teams at pa-intense ng pa-intense ang mga laban. Subalit, sa kabila ng mga usapan tungkol sa mga performance ng games, ay hindi pa rin maiwasan na mapag-usapan ang ilang mga players na hindi pa muli nakikita sa aksyon ng PBL. Katulad na lamang ni former Cherry Tigo crossover Ea Laure, kung saan ay hindi nga siya makapaglaro para sa buong taon ng 2024-2025 PBL All-Filipino Conference dahil sa hindi ito piniyagan ng kanyang former team na mapunta sa ibang team pagkatapos niyang tapusin ang kontrata sa Cherry Tigo. Kaya naman sa ngayon ay sports reporter muna si Ea. Samantala ay umugong naman ang usap-usapan kung saan mapupuntang team si Ea Laure. Well, noong una pa namang nabalita na aalis ito sa Cherry ay marami ng teams ang nais ligawan si Ea upang mapunta sa kanila. Subalit dahil nga isang taon siyang pahinga, ay hindi raw agad ito nakapili dahil kailangan pang pag-isipan ng mabuti at napakarami pang dapat ikonsidera, pero dahil nga 1 year ang naibigay sa kanyang panahon para pag-isipan, mukhang ngayon ay nakapili na ito. Lumabas nga sa balita na sa Chocomucho raw ito nais na maglaro. Una ngang umugong ang balita nang i-publish ng Fast Break News ang kagustuhan daw ni Ea na sumanib sa sistema ng ube. Matapos nga raw i-anunsyo na iginawad na ng Cherry ang kalayaan ni Ea sa pag-alis, ay napupusuan nga nitong lumipat sa Chocomucho. Eager daw si Ea na makasama muli ang kanyang ate Sisi Rondina way back in their USC days, kabilang na rin ang kanilang last stint. Lalo pang napatunayan nang mag-post si very reliable insider Mother Lily na tila pumapatungkol dito. Ayon dito, "O wag mo nang excited ha, wala pang pirmahan. Alam ko nabasa nyo na. Hanggat wala pang pirmahan, hindi pa 100%. Kasi hindi pa clear ang no play ni Ante. Kalmahan nyo." Well, sino pa ba noon pa ang napatawa ng no play? Diba si Ea lamang? Kaya naman malamang na si Ea nga ang tinutukoy rito. Marami namang ube fans ang naghihintay kay Ea at baka raw siya na ang makakatulong sa ube upang makabalik sa Final Four and hopefully sa finals. Samantala, ay usapang Kim Kiana din naman tayo dahil nagbabalik na ang Point City matapos ang halos 2 taon niyang hindi nakapaglaro dahil sa injury way back 2023. May mga ilan kasing kumalat na planning to retire na si KKD dahil baka raw hindi na nito maibalik ang kanyang dating laro. Pero grabe dahil napakabata pa ni Kim D para magretiro. At iba ring lakas ang kayang-kaya niyang ibigay bago pa man siya na-injured. Samantala ay emosyonal nga siya matapos siyang makapaglaro muli kontra Signal sa unang pagkakataon matapos makarecover sa injury para sa PLDT High Speed Hitters. Kaya naman, anong masasabi niyo rito? Leave a comment below.
Thank you for watching and don't forget to subscribe.